1998, tandang-tanda ko pa, nang magsimula ang aking political career, nahalal bilang freshman senator sa 11th Congress, rank number 1. Napasa akin ko ang mahigit sa kalahati ng total na national votes. Pinakabatang senator at isa sa 2 natatanging female senators nung panahon na yon. Ngunit ito'y hindi isang posisyon na inihain at ibinigay na lamang sa akin. Pinagpawisan at pinagpaguran ko ang karangalang ito. Mahabang sakripisyo at matagal kong pinaghandaan ang gawaing alam kong para sa akin. Simula pa man ay nais ko nang maglingkod. Taos-puso kong hangad maging isang public servant, ang makamit at makapagdulot ng tunay at makabuluhang gawain. At noon pa man ay may mga usapin at issues na matimbang sa aking puso. Ako'y naglingkod bilang chairperson para sa mga komite ng Environment at Economic Affairs. Bago pa man ako umabot sa edad na 40, ako'y hinirang bilang isa sa mga Global Leaders for Tomorrow sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland. Iginawa din sa akin ang United Nations Environment Program Award sa Turin, Italy noong 2001. Lahat ng ito habang ako'y patuloy na nagsusulong ng mga batas na layuning mangalaga sa karapatang pambabae at pangkabataan tulad ng Anti-Domestic Violence Act, Anti-Child Labor Law at ang Anti-Trafficking in Persons Act. Ako rin ang pangunahing nagsulong upang maging batas ang Ecological Solid Waste Management Act. Pagdating ng 2001, ako ay nahalal bilang Senate Majority Floor Leader, ang kauna-unahan at natatanging babaeng nagkamit ng posisyon na ito. Patuloy akong nagsikap bilang isang mambabatas at noong 2007 ay muling nakamit ang number 1 senator position. Napasa akin ang pinakamaraming boto at kinilala bilang bukod-tanging woman senator na nagkamit ng top position sa Senate race twice. Tuloy-tuloy sa paglilingkod, tuloy sa pagiging mambabatas at tuloy sa mas marami pang advokasya. At noong 14th Congress, ako'y namuno bilang chairperson ng mga sumusunod na komite. Ngunit walang patid at walang humpay ang aking gawain bilang mambabatas. Kaya't sa sumunod na 12 taon, patuloy akong naglingkod bilang senador sa 15th, 16th at 17th Congress ng Pilipinas. Kasabay pa rin ito ang aking pagsusulong sa mga advokasyang malapit sa aking puso. Patuloy akong namuno sa mga komite sa climate change, foreign relations, finance at cultural communities. Buong puso kong pinagmamalaki ang aking mga narating bilang isang mambabatas. Ngunit higit pa sa mga batas na aking sinulong, walang kapagurang pinapagpatuloy ko ang aking mga personal na advokasya. Noong 2009, pinamunuan ko ang matagumpay na pagsasabatas ng landmark Philippine Climate Change Act. At noong June ng taong yun, ako'y naghatid ng keynote speech sa Forum on the Human Impact of Climate Change sa Geneva at patuloy akong nang hikayat na magsulong ng makabagong pananaw sa governance upang masagot ang lumalaking panganib sa climate disaster. Doon ay nilunsad ang aking Legarda Doctrine, isang bagong development thinking at holistic development philosophy ayon sa sustainable at equitable socio-economic ecosystems of governance. Pagdating ng Disyembre ng parehong taon, ako'y nagsalita tungkol sa climate change sa United Nations Climate Change Conference sa Copenhagen at personal nang nag-udyok sa mga mambabatas ng mga ibang bansa na magsulong ng mga batas para tumugon sa mga climate change issues. Ako rin ay matagal nang nagsusulong sa pagpapanatili ng ating national identity at culture at ng ancestry ng mga indigenous peoples. Naigawad sa akin ang mga sumusunod na titulo mula sa iba't ibang katutubo at indigenous peoples groups. Ako rin ang pangunahing nagsulong sa pagbabalik ng bansa sa prestigious na Venice Biennale, ang Olympics ng contemporary art world, matapos ang 51 years na walang partisipasyon. Sa gitna ng mga ito ay patuloy ko pa rin pinananagutan ang aking hangaring maglingkod
Ang damdamin ko'y nag-uumapaw at taus-puso akong nagpapasalamat sa mga tumulong sa akin itong mga nakalipas na taon. Hindi ko malilimutan ang mga taong nagtiwala, nagsakripisyo, ako'y habang buhay na magpapasalamat. Ngunit mahigit pa sa lahat ng aking narating, hindi pa sa mga batas na isinulong at sa mga komite na pinamunuan, maging sa mga awards at mga parangal na iginawad sa akin. Ako'y buong pusong nagagalak sa tuwing maaalala sa isipan ang ngiti ng mga taong aking naabot. Ang mga kabataan, kababaihan, mga mag-anak at komunidad, mga katutubo, magsasaka, mangingisda, at ang mga minamaliit at hindi man lamang binibigyan ng halaga. Ang damdamin ko'y patuloy nilang naaantig. Sila'y nagbibigay halaga at kabuluhan sa lahat ng aking gawain. Patuloy akong nauudyok magsumikap at walang pagod ay pagpatuloy ang bukod tanging karangalang makapaglingkod. Ako po ang inyong abang lingkod, Loren Legarda.